No, hindi naman. I don't think, I can remember na nag-post ako na sinabi ko umiyak siya. Pero, well, talaga namang umiyak siya eh. Mr. June, Kaya yung tawa ko niya parang parang kontrabida eh. Yung mga sa pelikula, ganyan na mukha. Talagang pagka kayo merong pagkamasama ugali niyo, talagang maa-adapt ho yun ang pagmumukha niyo, no? Kumusta o kayo dyan mga kababayan? Welcome back sa PH Update. Muli ho tayong nagbabalik sa panibagong reaction video. Naku, matindi-tindi ho mga pag-uusapan natin dito sa video na to. Itong si General Diwata, talagang hindi ho talaga tatantanan ng mga vlogger, no? Sa tingin ho natin, siya ho ang napag-utusan para gipitin ng mga vlogger. At talagang parang tuwang-tuwa pa ho siya noong nakita niyang umiiyak yung si Sir Jun Abines. Relax ka lang, Tore, ha? Umiikot lang ang panahon. Kung ngayon nakikita mong umiiyak yung mga ginigipit nyo, abang-abang lang kayo. Baka hindi ho natin alam sa lalong madaling panahon, kayo naman ho ang iiyak. At ito naman hong si Chis Escudero, naglabas na ho siya ng timeline kung paano ang itatakbo ng impeachment trial diyan sa Senado. Sa July 30 daw ho, talagang tutuluyan na ho itong si Vice President Sara Duterte. Kaya naman, kung gusto nyo hong matapos yan, hindi pa nag-uumpisa yung impeachment na yan, mapanalo lang ho natin ang ating mga kandidato, sigurado, itsapwera yung impeachment na yan. Dito ho natin maririnig ang tunay na boses ng sambayan ng Pilipino. Ipanalo ho natin ang mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte para talagang makastigo yung mga walang may pakana ng impeachment na yan laban dito kay Vice President Sara Duterte. Ang like at subscribe, masaya na ho tayo dyan at tayo ho'y magme-mega love shoutout na para hindi ho tayo matambakan. Ayun na nga. Una sa lahat, mega love shoutout ho dito kay Ma'am Ariza Yen. Ma'am Ariza Yen, ang sabi ho niya, pa-shoutout po Sir PH sa toy poodle namin. He passed away kanina lang pong 10:24 a.m. RIP kay Zach, 19 years namin kasama. He's my baby. Super sakit po talaga. And thanks sa latest update about Philippines. At least, Ma'am Marisa yan, makakapagpahinga na ho yung si Zach. No? Matanda-tanda na rin ho siya. 19 years old, di ba? Grabe, yung typical na buhay ng mga askal, 5 taon, 4 na taon, nagugurgur na. Pero yung si Zach, kasi pinaliguan ho siya ng matindi-tinding pagmamahal nitong si Ma'am Ariza yan. Kaya umabot ng 19 years ang buhay nitong si Zach, the toy poodle. Maraming salamat dyan sa 800 yen, Ma'am Ariza yan. Oo nga, no? 800 yen, Ma'am Ariza yan. Maraming salamat to. Mega love shoutout din ho dito kay Morger. Maraming salamat ho, Ma'am kay Morger. Maraming salamat. Sa panahon ni Duterte, takot ang masasamang elemento. Sana sa may CBP ang presidente. Greetings from Switzerland. God bless. Maraming salamat ho Mega love shoutout, ma'am. Maraming salamat ho sa pagsuporta sa PH Update. At dito kay Sir Banjo SP. Mega love shoutout. Maraming salamat Sir Banjo Ingat ho kayo dyan sa Europa At dito kay Ma'am Yvonne. Ma'am Yvonne, maraming salamat sa 500 yen Mega love shoutout. Maraming salamat. At dito kay Sir Jordan Cabico, maraming salamat. At dito kay Ma'am Arlene. Ma'am Arlene, mega love shoutout. Na-miss ko tong si Ma'am Arlene Perez. Palakpakan ho natin. Watching from Georgia, USA. Mabuhay ka, Sir PH Update. Tuloy ang laban. Vote straight PDP. Laban, support next President VP Sara. Oo naman ho. Pag ho, napanalo ho natin ang ating mga kandidato ng pagkasenador, wala na ho. Ibig sabihin, automatic na ho, etong si VP Sara Duterte na ang magiging presidente sa 2028. Kasi pag kaya naman nakaupo, wala na usapan. Done deal na yan. Alam naman ho natin. Alam naman ho ng sambayan ng Pilipino na kalokohan na yung impeachment na yan. At dito sa papanuurin natin na yan, dyan sa saganang mamamayan, majority ho pala ng sambayan ng Pilipino hindi sang-ayon. Diyan sa impeachment na yan, laban dito kay Vice President Sara Duterte. Pero bago yan, unahin na muna natin itong impeachment timetable. Naku, matindi ho ito. Dito ho tayo sa timetable. impeachment trial ni Vice President Sara Duterte, si Senate President Chis Escudero. Simula July 30, posibleng gumulong na ang paglilitis. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Report sa kayo yan.
kung hindi ikaw lang mag-isa. Ilang ulit nang sinabi ni Senate President Chis Escudero na sa Hulyo pa sisimula ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Pero ngayon pinaghahanda na ni Escudero ang Senado para sa paglilitis. Naglabas siya ng special order kung saan nakalista ang responsibilidad ng Senate Secretary at ibang pangunahing tanggapan ng Senado sa impeachment. Di ba sinabi nila hindi talaga aapurahin yan dahil hindi naman pwedeng gawin yung mga ganyang klaseng bagay pagka naka-break, di ba? Kailangan muna ng special session pero sa tingin ho natin sinabunutan ho siya. Itong si Lisa, ano bang ginagawa mo? Ano ko yan kumbaga, pakana ko yan Bakit ayaw yung impeach diyan? Maganda na kayo diyan. Ihanda nyo na yung mga robe, yung mga lamesa ang gagamitin sa impeachment trial, di ba? Kaya yan ho ngayon ang nangyayari sa Senado. Oh. Inuumpisahan na ho talaga nila. Talagang tutuluyan ho nila si VP Sara. Kaya naman, huwag niyo hong pagkibit-balikat pagka sinasabi ho ng mga vlogger tayo dito sa PH Update na panalunin ho natin lahat ng kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Pagka sinasabi ho nilang kailangan nilang manalo, ibig sabihin talagang kailangan nilang manalo. Wala nang maraming tche-tche-bureche. Pagka natalo ho yung ating mga kandidato, naku, dandil na. Tapos ho itong si VP Sara. Ngayon pa lang sa current composition pa lang ho ng Senado, kung hindi man magkakaroon ng eleksyon, tagilid nga ho tayo Ilan ho ba yung mga senador natin dyan na talagang masasabi natin na kahit papaano absuelto itong si VP kahit di pa nag-uumpisa yan. Nandiyan Senator ba to? Senator Christopher Bongo. Dito kay Senator Robin Padilla, di ho natin alam pero sa tingin ho natin, absuelto ho yung si VP Sara. 3 pa lang ho yung sigurado. Senator, ano pangalan ito? Sino tong Senator Joel Villanueva? Hindi natin alam kung ano magiging tayo ng mga ng mga individual na yan. Kaya kailangan ho natin yung mga maipapanalo natin. Alam ho nila kung ano ang pakay ng impeachment na yan laban dito kay VP Sara. At yon ay para hindi ho siya makatakbo sa 2028 presidential election. Ikampanya nyo na ho. Kahit yung mga kaibigan nyo, classmate nyo, kwento nyo ho yung si Congressman Rodante Marcoleta, mga accomplishment niya. Kaisa-isang congressman ngayong mga panahon na to na tinatayuan ng mga kalokohan ni Tambaluslos. Attorney Jimmy Bondoc, talaga namang loyal ho yan sa mga Duterte. Kaya kung kayo naniniwala sa Duterte, maniwala din ho kayo dito kay Attorney JV Hinlo, di ba? Sila ho yung mga kandidato na sigurado, kahit papaano magkakaroon ho ng panibagong lifeline ang sambayan ng Pilipino pagka napanalo ho natin sila. Kasi pagka nakaupo na naman tayo ng isang bangag, wala na naman, no? Kaya mag-ingat-ingat na ho tayo. Ito yung mga kontrabudol candidates. Ayan ho yung mga Team Suka, kontrabudol, hindi ho kayo mabubudol. At sigurado, kapakanan ng sambayan ng Pilipino ang isusulong ng mga kandidato na yan. Lalo na yung si Atty. Vic, na mahusay ho yan sa totoo lang. Kasi Pastor Apollo Kibuloy, walang kurap dyan, sigurado. Hindi nyo makukurap yung mama na yan. Isa pa yan. Trial. Para makapaghanda sila at gumawa na yun ng proposed budget kaugnay nun. Hindi pa man nagsisimula ang pre-trial o trial, ay buo na at kompleto na ang paghahanda ng Senado. Pero paglilinaw niya, sa July 30 pa talaga magsisimula ang impeachment trial. Base sa proposed schedule na nilabas ni Escudero, sa June 2 magbabalik ang sesyon ng Senado. Doon ipepresenta sa plenaryo ang articles of impeachment at aaprubahan ng impeachment rules. Kinabukasan, manunumpa ang mga tatayong senator judges. Mauuna dyan si Escudero. Susundan yan ang paglalabas ng summons at pagtanggap ng pleadings. Ang pre-trial itinakda sa June 24 hanggang July 25. Sa July 29, isang araw matapos ang State of the Nation address ng Pangulo, manunumpa ang mga bagong halal na senador bilang senator judges. Sa July 30, dito na magsisimula ang mismong impeachment trial. Paglilinaw ni Escudero, hindi pa ito nakaukit sa bato o siguradong mangyayari. Aaprubahan pa ang kalendaryo ng mga senador. Alas 9 ng umaga hanggang alas 2 ng hapon, Lunes hanggang Huwebes, ang itinakdang schedule para sa impeachment trial ni Vice President Duterte. Nako, talaga, bababaran ho nila, mamadaliin ho nila ang pagsibak dito kay VP Sara, pagtanggal, pagligwak sa kanya sa pwesto. No? Kaya, mga kababayan,
Kasi napaka-ano ho nila kumbaga kumpiyansa na sila na mapapatanggal nila itong si VP Sara. At napanood nyo rin yung sinabi nitong si Norberto Gonzales pagka meron daw ganyang klaseng mga kaganapan. Talagang nagpapakawala ng daang milyon yung administrasyon kung sino man ang nauupo diyan sa ano na yan. Kumbaga yung gusto nilang tanggalin bilang presidente, vice-presidente, chief justice, talagang naglalabas ng malaking pera ang administrasyon. Doon pa nga lang sa pagpirma ng mga congressman, 150 million kada isa. Di umano yung pinamigay nitong si Tambaloslos para lamang pirmahan nila yung impeachment na yan laban dito kay VP Sara. Kaya panalunin natin yung mga kandidato natin, yan, si Atty. Jim Bondoc, no? Hindi. Kung tayong dalawa lang nag-uusap dito, yan, kayo ate, tita, tito, kayong mga kausap ko dito, kung tayo lang magboboto sa mga kandidato natin, hindi natin sila mapapanalo. Ilang manunod sa atin? 400,000? 100,000? Wala hindi natin sila mapapanalo. Sorry, ngayon pa lang sinasabi ko na sila sa inyo, matatalo tayo kung ganyan yung mentalidad natin. Nakita natin, 400,000 yung views ng isang vlogger, 200,000, 100,000. Naku, talo na tayo. Ngayon pa lang sinasabi ko na sa inyo. Ang sinasabi ko kung gusto nyo talaga maipanalo sila, yung mga kaibigan nyo, yung mga kamag-anak nyo, yung mga kasama nyo sa trabaho, ipakilala nyo yung ating mga kandidato. At sa ganung paraan, kahit pa paano, talagang pwede nating sabihin magkakaroon tayo ng mas mataas na tsansa para maipanalo yung ating mga kandidato. Pero kayo sir, ma'am, na tito, tita na nanonood kay PH Update ngayon, tapos gusto natin matapos ang impeachment, pero hindi natin maipapanalo yung ating mga kandidato. No. Yan, suntok sa Mars yan, ika nga. Gusto natin matapos ang impeachment, isa lang ang solusyon dyan. Papanalunin natin lahat ng kandidato ni Tatay Digong. At sa lahat ng galit sa impeachment, isa lang solusyon dyan. Papanulunin natin ang mga kandidato nitong si Tatay Digong. Ganun lang naman kasimple. Napakasimple lang ng sagot, solusyon sa ating problema ng impeachment na yan. Papanalunin natin, ikampanya natin, yung mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Wala campaign season to, kaya wala tayong sasabihin dito kung hindi iboto yung mga kandidato nitong si dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ano ba yung pinakamainit na issue ngayon na kailangan muna natin malampasan bago tayo pumunta sa 2028? Yun ang impeachment ni VP Sara. Ano ang gagawin natin para matapos to? Papanalunin yung mga kandidato ni Tatay Digong. Ganun lang kasimple. Ayon yan sa proposed calendar ng Senado. Pagdating ng hapon, magsasagawa ng mga pagdinig at sesyon ang Senado, lalo't sasabay sa budget season ng impeachment trial. Kaya mahalaga raw na magkaroon ng karampatang oras ang mga senador na dinggin ang budget ng kada ahensya ng gobyerno. Paglilinaw ng Senate President, hindi naman sila na-pressure sa mga kritikong nag-uudyok sa kanilang pagulungin na ang impeachment case ni VP Sara. We are acting on it prudently. We are not rushing. Ito ang trabaho po namin. Sumulat na rin si Escudero kina VP Sara at House Speaker Martin Romualdez para ipaalam ang prosesong gagawin sa natanggap na verified impeachment complaint. Kasama sa liham na yan ang proposed calendar para sa pagilitis at kopya ng inilabas sa special order. Umaasa naman si House Prosecutor Jill Bongalon na mapapaaga ang pagsisimula ng impeachment trial dahil sa paghahanda ng Senado para dito. They have realized the urgency as well as the responsibility as enshrined in the Constitution. I believe that there will be a possibility, a big possibility that trial will commence the soonest possible. Sa parte ng House Prosecution Panel, nasa 90 hanggang 95% na raw silang handa, pati ang kanilang mga testigo. Sa pagbisita naman ni VP Sara sa Cebu City, Mamaya mga kababayan, papakinggan natin yung isa sa mga gustong tumistigo sa impeachment trial laban dito kay VP Sara. Walang iba kung hindi itong mama na to. Willing daw siya, talagang nagpresenta pa siya. Ako, titestigo ako laban kay VP Sara. Anak ng tawa. Talagang pati mga kapulisan pinagtutulong-tulungan kasi ngayong mga panahon na to
Yung mga kawalangyaan ng mga pulis na kagaya nitong si Torre, talagang malaya ho silang nakakapagwalangya sa ating mga kababayan. Di ba totoo, winalangya mo itong si Sir Jun Abines? Ibang klase rin tong mama na to. Iba naman ho palang dahilan sa pagkuha ng mga cellphone niya. Sinasabi dun sa kesyo pinaghihinalaan daw ho siyang hinahack niya ang PNP. Ibang klase talaga to. Bangag talaga no? Sinabi niyang ipapaubaya niya na sa kanya mga abogado ang utos ng Korte Suprema na magkomento ang Kamara at Senado tungkol sa inihain nilang petisyon para ipatigil ang impeachment trial. Ilahaman ng trabaho o ang mga abogado po ang mas nakasabot kung unsa ang proseso sa impeachment. Nagbabalita mula sa Frontline, Mean Los Baños, News 5. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Ayun, maraming salamat News 5 dyan sa pag-aano ng balita na yan. Mabuhay kayo. Kayo lahat na nasa News 5, mabuhay kayo. Ito na ho mga kababayan, rekta ho tayo dito sa On Point o dito muna tayo sa Ganang Mamamayan. Bago tayo pumunta doon, dito ho muna tayo sa Ganang Mamamayan. July 30. Ito talaga yung Sinasabi natin. Samantala, sa isang survey naman, lumilitaw na ang mga Pilipino ay hindi ho iisa ang opinion tungkol sa impeachment na mangyayari. Sa isa hong non-commission survey, lumilitaw mas marami daw ho ang tutol sa impeachment. Nako po, Yes. maraming tutol sa impeachment. At meron pang undecided. Oo. Sa public opinion research ng WR numero, napag-alaman, 33.3% ng mga Pinoy ang suportado ang impeachment. At ang tumututol ay mas madami, 46.7%. Nako, ito ho ang hindi nagugustuhan ng administrasyon. Yung tipong namumulat yung ating mga kababayan sa tunay na nangyayari sa ating bansa. Alam ho, ng 47% na itong impeachment na to, ang pakay lang ho talaga nito, para mailihis ang atensyon ng ating mga kababayan sa mga issue na dapat mapag-usapan. Yun ho talaga yan. Alam ho ng ating mga kababayan, kaya kung kayo ho hindi sang-ayon at hindi ho kayo masaya sa tinatakbo ng pamahalaan na to, alam nyo na kung gagawin dyan. Kunin nyo na ho yung inyong mga listahan at ilista na yung ating mga kandidato ng pagkasenador. At sila ho ang dapat nating iboto para sa mga susunod na panahon, kahit pa paano maibsan natin ng mga kataruntaduhan ng administrasyon itong si Marcos Jr. Talaga naman, ginawa po ang survey February 10 hanggang 18. Kasunod ho ng impeachment case na inihain noong February 5. Ayun. Ang ginawa ho ang survey, personal interview, 1,814 respondents na mga Pilipino na ang gulang ay 18 years old pataas. Ayan. So yan po ang update natin tungkol sa impeachment. Sa Senado, Aba, itong mga numero na nandito, talagang yung mga nasa Metro Manila, lubos na sang-ayon. Yung mga nasa Metro Manila, lubos na sang-ayon. Okay? Hindi sigurado, 11%. Tapos dito naman sa lubos na hindi sang-ayon, nasa Mindanao talaga. Tapos Visayas at Mindanao at rest of Luzon. Yung talagang mga maiingay na nasa Maynila, yung mga feeling entitled na akala mo naman, alam nila yung mga pinagsasabi nila. Baka ito yung mga kaibigan ni Cielo Magno. Ito yung mga kaibigan ni Risa Hontiveros. O baka yan yung bahagi ng Pilipinas na kung saan napakaraming nakakatanggap ng akap at tupad. Diba? Baka ito yung mga yung mga constituent nitong mga congressman na to. Ang dahilan kaya namin kayo nabibigyan ng ayuda ngayon dahil pumirma kami diyan sa impeachment ni Vice President Sara Duterte. Malamang yung mga nasa Metro Manila na yan, yung malaking bahagi diyan dahil yan sa ayuda ni Tamba. Tuloy. ay nagsimula ng mag-assign ng mga taong gaganap. Sa survey naman, mas marami ang mga Pinoy na wag na ituloy yan, ayaw sa impeachment.
So, ito umuli tayo. Basta tayo ng mga reaksyon ng ating mga babayan sa tanong na kaya ba ng LTO na maglabas ng Dito ho sa bahagi ng video natin na to, rekta na ho tayo dito kay General Diwata. Makibalita ho tayo kung ano na naman ang mga masasamang pinaplano nitong bakulaw na to. No, makialam ho tayo. Tingnan ho natin kung ano mangyayari dito sa interview niya na to kay Ma'am Pinky Webb. Naku, isa ho yan sa mga iniidolo nating news anchor. hindi Dito ho tayo. Yan. Yung mga viewers. All right. I want to start first, sir, with you were making headlines recently because of complaints that you were filing. First, the last one that I know of is with this vlogger from Cebu, a Cebu-based vlogger. His name is June Abines. And in fact, may mga congressman po na who lauded, praised you for filing this cyber libel complaint ho ba dahil supposedly this vlogger posted something on Facebook kung saan sinabing nasa Nasa ospital ako at nakaratay at malubang ang sakit. Oo, pero may question mark ni ho ba yung kanyang post. Obviously, I saw interviews of yours recently and you said that ang dami mo natanggap na messages nung lumabas po yung post na yun. Nasunog, sabi mo, yung iyong cellphone. What happened, sir? Well, one day I woke up with a phone full of unread messages and continue to receive unread messages. So, when I... Alam nyo, hindi ko alam kung ako lang pagka naririnig ko yung pagpapaliwanag nitong si Torre, parang naaalala ko ho yung noong panahong kinukubkub nila yung KOJC, yung tipong kahit na kitang-kita na yung mga pang-aabusot, mga baluktot nilang ginagawa diyan sa compound, talagang proud na proud at talagang tipong wala ho silang ginagawang masama. Ganun no. The way na magsalita itong si Torre dito sa interview na to, medyo kinikilabutan tayo itong mama na to, di ba? Para sa pera, impluensya, posisyon, lahat to, kakainin niya lahat. Mantokwa, nangitim ka na lang sa kawalang yan. When I checked it, yun pala, somebody posted a picture of me in a hospital bed na parang malubha. So, yun, sabi ko, this is foul na. This should not be tolerated anymore. Marami na silang nabibiktimang ganito eh. So, nang ako nang biniktiman nila, sige, we'll take them to court. Yung pong kasi pagka may question mark, does that matter? Well, according to the judge, it does not matter because he issued a Lahat ng gusto nyong marinig ngayon, ito ganito lang ho yan. Lahat ng gusto nyong marinig, lahat ng gusto nyong ilabas ng mga ways, ilalabas ngayong mga panahon na to. Yan yung naratibo alam nga naman. Baka meron nag-utos kay judge, di ba? Ganun lang naman ho yan mga kababayan. Lahat ng kagustuhan ng administrasyon, ngayong mga panahon na to, yun ang masusunod. Anong judge? Anong judge? PhilHealth, pondo nga ng PhilHealth, illegal na nga yung pagtatransfer. Nagawa pa nila, yan pa kaya simpleng warrant of arrest na yan. Inuunggoy mo na naman kami, Torre, walang yan. the warrants warrant. to search, seize, and examine computer data. So what happened was, the police, nagpunta po sa bahay nitong si Mr. June Abines, Yeah. di ho ba? At kinonfiscate po yung kanyang cellphone Yeah. at computer. In fact, ang sabi niya, I believe what they did was illegal for tampering my cell phone, which is an evidence that is supposed to be preserved. What's your reaction to that, sir? Di pinapakita niya lang talaga ang kanyang kaignorantehan sa batas. Kaya nga ang warrant warrants to seize, search, and examine computer data. So how do you do that if you don't open and examine the cell phone? So these three people really are uneducated. Pero I don't really believe na uneducated in the sense na hindi sila nakapag-aral. Talagang alam nila ang kanilang ginagawa, pero gusto nilang i-mislead ang public towards the opinion that they want to create. So talagang Intentional, sir. intentional ito. These people are really misleading the public at gusto nilang i-shape ang public na para bang napaka-lawless natin. There's no rule. Tapos na para ba sila Pag ba na-confine ka sa ospital, lawless na tayo kagad? Nagtatanong lang naman tong si Sir June Abines Kaso, sinakyan nyo na yung issue para at least mahablan nyo yung mga taong nagtanong. Yan ho ngayon tayo mga kababayan. Pagka nagtanong ho tayo ngayong mga panahon na to, yan hong ating sasapitin dito sa administrasyon nitong si Marcos Jr. Wala na hong kalayaan dito sa bansa na to. Kung ano na lamang hong gustong mangyari ng administrasyon, yun na lang hong masusunod. Anong sabi ni BP Sara?
Okay lang ha. Okay lang magalit sa pamahalaan, lalo na kung ito inutil kagaya ng administrasyon ni Marcos Jr. Alam niyo ho kung anong naging tugon nitong administrasyon na to doon sa mga sinabi ni VP Sara. Hindi daw ho nila nagustuhan yung panghihimok nitong si VP Sara na magalit sa pamahalaan. Ano bang gusto nyong gawin namin? Lahat na lang pupurihin namin, gano'n? Kahit na napakarami na nagugutom at nagugurgur, na nagiging biktima ng ipinagbabawal na droga, papalakpakan lang namin kayo. Ganun mo ba gusto nyo mangyari? Para sa mga taga-Malacanang dyan, anong gusto nyo gawin namin? Kahit na nagbabaksakan na yung mga bagong tulay, pupurihin pa rin namin yung administrasyon. Kahit walang konkretong direksyon itong pamahalaan na to, anong gusto nyo gawin namin? Pupurihin pa rin namin ang administrasyon. Wala kaming karapatang magalit. Api, kung tutuusin sila ng una, ngayon binigyan sila ng lawful na response sa batas, literal na umiyak. So it's crazy. So sabi mo nga, may post ka ho, paiyak-iyak ka pa? Yun ho bang sinabi nyo? No, hindi naman. I don't think, I can remember na nag-post ako na sinabi ko umiyak siya. Pero, well, talaga namang umiyak siya eh. Mr. June, Anak ng toko, yung tawa ko niya parang parang kontrabida eh. Yung mga sa pelikula, ganyan ang mukha. Talagang pagka kayo merong pagkamasama ugali niyo, talagang maa-adapt ho yun ang pagmumukha niyo, no? Kita niyo naman itong pagmumukha, no? Tignan niyo naman yung mukha nitong si Torre. Yeah? Pagka talaga yung mga pinaggagawa niyo sa buhay niyo, puro kabalbalan at puro kasamaan, wala na kayong inisip kundi pera. Pera, influensya. Magiging ganyan yung mukha nyo. Kaya yung pa nga nag-iisip dyan na puro itong mga to Mag-ingat po kayo, baka maging kamukha nyo si Torre Abines, actions have consequences. Yeah. Ipinakalat mo na nasa ospital ako, etc. Tapos, Tama. ngayon, iiyak-iyak ka sa Yeah, I social remember it. media. Yeah, Yan I po, remember it now. actions have consequences, sir. All right. Nire-remind ko lang siya na talagang actions has consequences. He says something na, again, Anong pinakalat? Nagtanong lang naman. Ikaw naman, Torre. Walang pinakalat at walang kumalat. Ang kumalat lang naman, simple lang. Nagtanong lang naman siya kung talaga nga bang nasa hospital ka, ikaw talaga. against the law, somebody is affected, that guy, which is me, takes him to court. So, better get a lawyer to defend you. Yung pong sinabi mong kanina na warrant, I was looking into that. It's called a WSSECD. Yeah. Warrant to search, seize, and examine. Tama ho ba yun? Yes. Computer data. Yun po kaya kinuha yung kanyang cellphone Yes. at mga computer, to which he also said that, he advised all his friends to delete him from all the group chats to protect their personal conversation. Sir, meron na ho bang findings doon sa na-seize na gadgets? Yes, from Mr. meron na Abines? tayong findings What can you tell us? Well, ang kinocomplain ko talagang nandun nga, galing sa kanyang cellphone. So, he actually posted it. So, we have already solid evidence to actually pin him down on cyber libel. Okay. What else was there? What Hindi else na namin can you tell us? tinitinan lang namin naman talaga kung ano lang hinahanap namin eh. After we found what we are looking for, we stop there. We don't really intrude on people's. Anong cyber libel? Wala ba sa'yo? Ang gulo naman itong si Torre. Bakit mo kukunin yung mga personal belongings ng yung sinampahan mo ng cyber libel kung yung mga sinabi niya sa social media, yun yung mga naging basyan? Parang may mali dito sa tao na to. Sinampahan mo ng cyber libel dahil dun sa post. Ngayon, hindi pa ba sapat yung post para mapin down niya ang si Sergeant Abines? Mayroon na tayong problema dito. Kinuha niyo yung gamit, pero yung naging basihan ng warrant, yung kanyang kaso, yung kanyang ipinost sa social media. Di ba dapat i-screenshot lang yung post niya? Yun na yung ebidensya? Anak ng toko, linoloko tayo nitong bakulaw na to. Nangitim ka na lang sa kakasinungaling mo, Torre. Wag kong ganyan. Napakasama naman ng ugali nyo. Yung dahilan kung bakit niyo siya sinampahan dahil dun sa kanyang post. Ngayon, meron na naman kayo bagong pautot. Nakukunin yung kanyang mga kagamitan para makuha ang evidence. Nasa social media yung evidence Magklase talaga. People's businesses, unless it is something that we're interested in building up the case. Pero yung mga personal conversations na doon, yung personal
data niya ron, wala na kaming pakialam doon at How- hindi naman namin gagawin. How can siguro he or the public be assured that hindi pinakailaman yung iba pang data doon? Well, may mga banking walang data sa assurance. ron. Kung nabawasan, Walang assurance ang may-ari ng mga device na yun pagka tinampered, kinuha lahat, pati yung mga bank accounts. Wala ko kayong magagawa doon. Hawak na nila eh. Lahat yun, pagka na-access na ho nila yun, lahat na yun, pati yung mga previous, mga pinicturan mo, kahit binura mo na, makikita pa rin ho doon. Yung mga video mo, kung itong si Sergio Abines, pakita niya yung mga muscle niya sa harap ng, kahit binura mo na yun, mariretrieve ho lahat yun, lahat ng history, phone call, text, lahat, wala hong maitatago yan, kaya napaka-personal ho ng cellphone. Lahat ho kasi ng ginawa nyo dyan, maibabalik yan, nakakala nyo yung picture pagka binura nyo na yan. Kaya kayo, huwag kayong magpicture ng nakikita yung nyo, mga muscle nyo, baka ma-retrieve yan. Pagka nawala yun, naku, sisilipin yan. Makikita ho lahat ng kabalbal. Yung mahilig mag-video dyan. Huwag yung gagawin yan. Huwag yung bibidyo. Pagka nagpakita na kayo ng inyong muscle, huwag nyo nang i-video. Okay, kayo sa inyo na lang yun. Di ba? Ganun lang naman ho yan. Yung iba kasi ginagawa na nga, bibidyohin pa. Huwag na. kahit na 5 duling man lang ang kanyang pera, then Sir Jun, ito si Sir Jun Abines. Siguro itong si Sir Jun Abines, wala naman nung siyang dun, no? Wala ka naman sir, bidyong kakal. Bigla tuloy tayo nag-worry sa kanya. Wala naman siguro, lang talaga, mga conversation lang talaga. he can sue us kung may ma-approve niya yun. And where are the gadgets now? Nasa anti-cybercrime group. Nandun pa rin po, sir. So, hindi pa rin. Kailan ho ibabalik sa kanya? It will be presented in court as evidence. I see. So, na yun? Confiscated na yun for now. I see. Okay. What happens next, sir? Kasi, We now go to the court and present our case to the court, and it will be cyber libel heard, to. of course. Yeah, cyber libel. Anything else that you are thinking of charging him with, sir? Just cyber... Cyber libel is enough. Okay na yun na maramdaman niya lang na ang kanyang ginawa ay mali. Wala naman tayo. We're not looking for blood here. We're just seeking enough redress para mabigyan siya ng leksyon at maipakita rin sa ating mga kababayan na pag sila ay ginawa ng ganito, pwede na lang, actually marami na tayong kababayan na mas nauna pa sa akin, na nakakuha na rin ng redress dito sa mga ganitong klaseng insidente. At yun pong sabi nyo, ayaw nyo itong palampasin. Sir, in the past, has he made mention of your name in a derogatory way or may nasabi ho ba siya tungkol sa inyo na hindi maganda, na hindi nyo po nagustuhan? Marami silang even Hindi siya before po, the... in particular. Siya muna. He just came into my consciousness in this case. Because yung dun sa photo na nandun po kayo sa hospital Pero bed. nung review ko ang kanilang mga postings, marami na pala. Ngayon ko lang napansin. Ano pa pong sinasabi niya tungkol sa iyo? Kasama sa KOJC, especially dun sa time na when I was hunting for Kibuloy. Yeah. Sila yung mga support group siguro ang matawag. Hunting for Kibuloy. Pagka nagsalita ho talaga siya, kala mo nahuli niya tong si Pastor. Sumuko ho siya, hunting. Nung nga sumuko, wala kang kaalam-alam eh. Di ba blindsided siya? Sabi siguro nitong si Abalos, naku, hukay ka ng hukay, susuko naman pala, di ba? Wala ho talaga siya doon sa compound, no? Itong si Tori kasi masyadong mainit sa paghuhukay eh. Buti, swerte ka, Sir Jun Abines, ha? Swerte ho kayo. Pag nagkataon, hindi ho nakita yung mga cellphone. Buti na lang, hindi ho talaga hinukay yung pamabay. Notorious ho ito sa paghuhukay, di ba? Nakita nyo yung ginawa niya kay OJC, di ba? Hinahanap niya si Pastor kung ano-anong pinagagawa nila doon. Huwag natin dyan na talagang making a case out of nothing or making a case to at least mislead the public, at the very least, mislead the public na kasi walang kasalanan si Kibuloy, masama ang ginagawa ng mga pulis, masyadong oppressive ng mga pulis. But at the end of the day, we really have to do it. Otherwise, a wanted person will be beyond the ambit of the law. General Torre, for the information of those who might not know, was the point person, the lead person, who took on the operations. It was 2 weeks, no? Of operation doon sa compound ng Kingdom of Jesus Christ para po makuha si Pastor Apollo Kibuloy. And after 2 weeks, yun po yung na-surrender / na-arrest. Ito pong si Apollo Kibuloy. Just for context, sir. So, aside from June Abines, sir, meron pa ho ba kayong planong to post a complaint? Kasi hindi po, wala pang kaso, na magreklamo against maybe other
other individuals? Actually, ang isa dyan, kasabay na nag-post niya, na nakita ko, na silang dalawa nagsisharean, si Jason sa. So, I plan to file a case against him kasabay sana ni Jun Abines. Pero naalala ko, meron akong pending case ngayon sa kanya na i-file na. At And Mr. Jason sa? Jason sa and Boss Dada, yung isang sa mga banateros, I'm filing the case for... Mustada! Binanatan ka rin pala nitong si Torre. Ay, nako, yan si Boss Dada, madiin bumanat yan eh. Binigyan din ho pala siya nitong si Torre, no? Pero sigurado ho tayo, pagkatapos ng administrasyon na to, lahat ng kabalbalan na yan ni Torre, wala akong kwenta yan. Kaya lang naman nagiging relevant yan si Torre kasi nagagawa siya ho ang pinakaaso ng administrasyon. Kumbaga, pagka meron ho silang pinapatrabaho, kumbaga siya yung siya yung tirador nito si Marcos Jr. Pagka medyo napupuno na ho sila dun sa mga vlogger na tipong pwede na nilang bigyan, ha? Yung tipong eto, medyo sablay ito. Magagawa natin ng paraan to. Isa ito sa mga pinakamaingay, nakakatanggap ng napakalaking traction sa social media. Yan si Jun Abines, bigyan mo natin. O ano hong ginawa nitong si Baculaw, di ba? Kinasuhan ho niya. Yan ho talagang mama na yan. Ano ho yan? Tirador ho yan ni Tambat nitong si Marcos Jr. Silang dalawa nitong si Marbil, ha? Sila ho yung utusan pagka meron hong ipapatira sa kanila, sila ho tumitira, sila nang kakaso, sila humahabla sa mga vlogger. At ang trip ho ng mga yan, yung mga vlogger ho talaga pinagdidiskitahan nila. Wala ho silang pakialam. Kahit naglipa na yung mga kriminal sa karsada, napakarami na hong nagugurgur, nakikidnap, nagkalat ang illegal na droga. Wala ho silang pakialam dyan. Wala ho silang pakialam sa feelings sa sambayan ng Pilipino. Ang gusto lang ho nilang mangyari, mahabol yung mga bumabanat sa administrasyon. Ayun na nga, dito na ho natatapusin ang ating reaction video. Maraming salamat po sa pag-support sa PH Update. Pag-iingat ho kayo lahat. Mahalin natin ng Pilipinas. Maraming salamat mga kababayan.